Yung gagawin natin ngayon mga busing. Yun po yung plano nyo. Parang malabo yata. Malabo yata din ah. Yan po yung plano nyo mga boss. Malaki po yan. Yan. Yan po mga bossing. Hindi ko na po pinuntahan yung lugar. Bahala na sila kung kakasya ba ito doon o hindi. Kasi sa tingin ko hindi siya magkasya sa pinto eh. Paakyat dahil sa elevator hindi rin po siya magkasya. Ano kasi siya isang buong plywood. Ganun ang haba niya. Pero yung plano nila 250. Eh wala naman po tayong 250. Magdudugtong ng 6 AM. Pangit naman po yun ganun. Yan po mga busing. Okay, yan lang po muna. Ito na po yung design niya mga bossing. Iguguhit ko lang tapos tsaka ko puputulin. Ito na yun. Ito yung gagawin natin mga bossing. Yung isa pang counter table cabinet. Ito. Guguhitan ko pa lang po yung design niya. Yung konting kembot niya para kahit pa paano okay naman siya tignan. Ito. Guguhitan ko po bago ko i-jigsaw. Ito na lang po gamitin natin pang design niya mga boss. Pabilog lang po.
full design mga bossing. Dalawang ganito ang kailangan ko. I-haul ko na lang yung isa mamaya. Para sigurado magkapareha sila. Ito po yung isang counter table cabinet mga boss. Yung isang yan. Yan po yung speaker box mga bossing na ginagawa natin nung nakarang araw. Yan. Ito naman po yung counter table cabinet sa main lobby naman po yan. Yan po mga boss. Tingnan nyo po mga boss. Ang dami namin formica. Oh. Yan. Meron dyan. Meron pa doon. Meron pa po sa kabila. Marami na po kami naikakabit na mga formica mga bossing. Hindi lang po yan. Yan mga bossing. Dalawa po mga bossing yung pang baseboard. Isa pa. Pang backing na po yung puputulin natin mga bossing. 3/4 na rin po yung backing natin kasi mahaba po ito eh. Long counter table cabinet. May cabinet sa dulo, may drawer sa ilalim. Tapos CPU yung lagayan sa ilalim. Ito mga boss. Sir, Sir. evening. Okay ka? Stop board naman to po tayo mga boss. Last na lang po muna to. Tapos bubuuin na po natin yung skeleton ng mahabang counter table cabinet. Last na lang po.
Medyo mahaba mga bossing. Isang buong plywood to 44. May karugtong pa po yan dito mga boss. May karugtong pa sa dulo. 1 meter, bali papatak siya na 3 meter 50. 3 meter point 5. Tapos yung isa may design. Siguro paghiwalay na lang kasi baka hindi magkasya doon sa ano pagdadalhan niya. Po yung gagawin natin ngayon mga bossing. May guhit na yung ano. Bubutasin ko na lang para doon sa drawer. Para po dyan sa counter table na yan, yung malaking yan. Ito, puputulin ko pa lang po mga bossing. Ito na yun sa drawer natin mga bossing. Binutasan ko muna para magkasya yung butas. Ito. Yung jigsaw. Yung talim niya. Tatabasin po natin yan. Yung mga nakaikis na yan. Wala po tayong solid na kahoy mga bossing para doon sa face drawer. Plywood lang din siya. Nilagyan ko lang ng aging. Yung aging namin dito mga bossing, pang ganituhan lang. May aging kami pero konti lang. Pang ano lang yun. Sa madaling salita, kung pang emergency lang. Pero yung para sa cabinet talaga, wala na po kaming aging. Ganyan lang po yan. Siyempre hindi naman po tayo pwedeng hindi sumunod sa foreman. Sila na yung may gusto na walang aging Wala po tayong magagawa doon. At tagasunod lang po kami. Kung gustuhin man naming lagyan, wala rin po kami magagawa.
Drawer face natin. Apat na drawer. Yan. Kakabitan lang po natin mga bossing ng face drawer. Yan. Yan lang muna. Ito yung panibagyan nating counter table mga bossing. Malaki to. Mas malaki to nung nakaraan. May formica rin yan. Ngayon, kakabitan muna natin siya ng pagkakapitan ng roller guide. Pag ano. May naputol na ako. Hindi ko na ako pinakita sa video. Ayan. Ikakabit ko na lang po mga bossing. Na po natin dito mga boss, may mga guhit na po yan. Ayan, naka-ready na po yung mga kakabit natin. Ayan po.
Kailangan po mga bossing ang baon ng pako katamtaman lang kasi hindi ko na po palalagyan ng pulitap yan or masilya. Diretso ko na lang po yan laminate. Kaya saktuhan lang po yung pagpapako. Sa likod na lang mga bossing.
Ganito po yung kwento ng pagkakabit ko ng roller guide mga bossing. Twist drawer niya, nakapaloob, naka-insert po tayong pinto natin. Saktuhan lang dito. Hindi po siya nakatapal, hindi po siya naka-overlap. Kaya ang ginagawa ko po mga bossing, eto, simula dito, nagwa 1 cm lang po ako papasok. 1 cm. Ayan. Ganun din po sa kabila. Dito mga bossing. Na, nakikita po ba? Hindi na makita. Dito na lang. Dito naman sa kabila, 1 cm din. Ganito po yung kwento ng pagkakabit ko ng drawer mga bossing. Ito, dito ko kasi lalagay yung drawer guide eh. Nakaganyan po mga boss. Ayan. Lalagyan ko na lang ng pako doon sa kabila. Paparehasin ko na lang po siya rito. 12 sa 12 rin. Yan, nakaganyan lang po yung mga bossing oh. Kaya nagwa 1 cm po ako dito mga bossing. Ito, sa dulo na ito. Hindi ko po sinasagad yung guide niya. Kasi kung sakali po wala sa eskwela, halimbawa po yung drawer niya mismo wala sa eskwela, pwede ko po kasi siyang babawasan dito yung drawer. Pwede ko po bawasin yung drawer niya para maganda po yung pagkalapat ng pinto niya. Kaya hindi ko po sinasagad yung drawer guide na to. Ganon po ako magkakabit ng drawer mga bossing. Pag naglalagay po kayo ng tornilyo, dito po kayo maglalagay. Ito. Itong isa to. Yan. Pwede rin naman po dito kayo maglagay sa umpisa. Tapos ililipat nyo na lang po siya rito. Ito yung isa to. Dito pwede naman. Pero sa akin diretso na po kasi dito eh. Kasi hindi ko na babaguhin to rito eh. Kaya nga meron akong 1 cm dito. Dito. May in-adjust ako dyan na 1 cm. Para kung sakaling magka-problema, yung drawer na lang po yung babawasin ko ng konti. Yung iba po kasi dito, diskarte po nila yun. Sa akin, iba din po kasi diskarte ko eh. Yan mga bossing. Kaya po sinasabi ko dito ko nilalagay po dito mga bossing. Ito. Kasi kapag maluwag po yung drawer box nyo, igaganyan nyo lang po yun oh. Yan. Yan po bossing, mga bossing. Dito po na-adjust pag maluwag po yung drawer box. Pag ako po kasi gumagawa ng drawer box, mas okay po sa akin yung medyo maluwag kaysa yung masikip. Kasi pag masikip, mahirap magbawas. Kapag medyo maluwag, ito lang po ang paraan, ito lang solusyon. Kaya po ganyan yung pagkakagawa ng drawer guide. Kasi ito po yung nakadesign niya. Para dito po talaga yung paglalagay ng tornilyo. Para kung magka-problema po kayo sa drawer box nyo, ito po ang i-adjust nyo. Kaya hindi ko po recommendable yung drawer box na masikip. Mas okay po maluwag. 5 mm pwede na po yun. Ito lang po ang solusyon mga bossing. Yan po ang solusyon. Pag maluwag yung drawer box nyo. Pag masikip, ang solusyon po doon, pag masikip, babaklasin nyo po lahat yun. Kabilang side. Siyempre, babawasin nyo yun eh. Kaya mas mainam yung medyo kulang ng konti yung drawer box nyo. Ito lang po ang solusyon mga bossing. Dati po kasi mga bossing, hindi ko rin alam to eh. Bakit meron tong ganito eh. Yun pala, siyempre, sa katagalan, malalaman nyo rin pala kung anong kwento naman nito. Kung bakit, anong purpose, bakit ganyan yan. So ngayon,
Ay, katulad ng mga konti pa lang yung alam, kahit ngayon, kahit paano ngayon, malalaman na nila kung paano. Ako dati kasi wala eh. Sa experience ko lang po nakukuha to. Medyo matagal-tagal din bago ko na naintindihan to kung bakit ganito to. Ito po ng drawer mga bossing, marami po mga paraan. Kanya-kanyang paraan. Ang importante lang naman, may kabit nyo ng maayos, gumagana siya ng maayos. So wala na pong problema doon, kanya-kanya naman pong diskarte yan eh. So yan po mga boss. Bumili na lang kasi ako ng ganito para kahit papaano hindi mahirap magtornilyo. Hindi po sa company to mga bossing, sa akin po to. Drawer box mga bossing. Nilalagyan ko po muna ng drawer guide. Doon na po ako nagbabase sa drawer guide. Dito na po. Dito, itong drawer guide na to. Dito na, dalawang drawer guide. Ito po mga bossing. Bago po ako magpuputol po ng para doon sa box, drawer box, nilalagyan ko po talaga muna ng ganito, dalawa. Ito, dalawa. Kasi dito po ako kukuha ng sukat niya. Tulad nito para hindi na masyadong malayo yung drawer box nyo. Hindi masyadong maliit, hindi masyadong sobrang laki. Sa madaling salita po, eksaktuhan. Nagkakaproblema lang siya kung dyan sa loob, kung hindi naka-eskwala. Siyempre mahirap kasi yun dyan sa loob eh. Hindi naman po tayo perfecto. Kahit na anong gawin, mayroon po talagang pagkakataon na lumilihis katulad niyan sa loob. Mahirap po kasi i-eskwala yun nasa loob eh. Mahirap pumasok. Kaya ang madalas naka-eskwala nasa labas na lang. Yung sa loob, doon po nagkakaproblema yung medyo may malaki, maliit. Kaya nagpuputol po ako ng box niya pagkatapos po nito. Ito. Yan. Katulad po nito mga boss, 50.5. Pero ang sukat niya po talaga, ito magkabilaan na to, 50.7. Ang gagawin ko na lang, 50.5 yung box, drawer box ko. Siguradong po yun, swabe po yung takbo ng drawer nun. Yan po ang mga bossing, 1mm lang dito, 1mm lang doon. Okay na po yun. Para hindi siya iipit. Siyempre titignan ko rin naman ang loob kung ganong parehas ba. Parehas naman. So okay lang, ibig sabihin naka-eskwala siya. So, ganyan lang po ang kwento ng pagdo-drawer ko mga bossing, paglalagay ng drawer guide. Yan. Kaya po nag-adjust ako ng 1cm dyan. Siyempre hindi po tayo perfecto eh. Kung sakaling magka-problema, binabawasan ko na lang po kinakatam ko na lang po yung drawer box nya. Dati po mga bossing, sinasagad ko yun eh. Hanggang dito. Hanggang doon sa face drawer nya. Sa box, kung ano yung laki ng box, dulo rin po yan. Ang problema pala noon, kapag may babawasin ka doon sa box, obligado, babaklasin mo ulit to. Kaya hindi na po ako ganun. Nag-a-adjust na po ako ng 1cm dito, 1cm naman doon. Para kung babawasin ko yung box, hindi na ako mag-a-adjust ng drawer guide na yan. So yun lang po ang kwento ng pagkakabit ko ng drawer guide mga bossing. Naman po tayo magkukwento sa box.
Yung drawer guide natin pala mga bossing, local lang yan. Wala pong spring yan. Yung bang spring na pag binuksan nyo, pag binitawan nyo, unti-unti siya magsasara. Ito wala po siyang ganun. Ordinary lang po siya. Yung ganito lang. Ganyan lang po siya mga bossing. Wala po talaga siyang spring na naghihila pabalik. So lalagyan na po natin lahat mga bossing. Yung gagawin ko na lang ulit drawer box. Doon naman tayo magkukwentuhan po sa drawer box na yon.